Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa DepEd 2025 7K Medical Allowance. Alright, so ito nga po ang mainit na issue ngayon mga maestro. Ano po, mainit na balita sa social media itong ating medical allowance. At sumabay pa, no? Sumabay pa yung ating DepEd PBB 2023 na medyo maingay din sa social media simula kahapon. Alright, so marami nga pong nakikita tayo mga posts sa social media, and syempre ang pinagmulan po ng information po na nakikita po natin sa social media ngayon na kumakalat, especially po sa Facebook, ay mula po yon kay Ma'am Sheila Lim Manuel. Alright, so may naipost nga po si Ma'am Sheila Lim Manuel tungkol nga po doon sa medical allowance ng SDO Vigan City na kung saan ay na-release po sa kanila ng cash. Ayan, so kaya ang tanong ngayon ng mga karamihan, ang tanong ng mga kamestro natin dyan sa buong Pilipinas, bakit sa SDO Vigan lang daw? Ano po? So, kung kaya daw sa SDO Vigan, bakit hindi kaya sa ibang mga SDO? So, yun po yung mga nakikita po natin, ano? Yan po yung mga nakikita natin ng mga comments sa post po ni Ma'am Sheila Lim Manuel. Alright? And then, sabi nga doon, may mga nakita rin po tayo. Ang sabi nila, sana all, ano? Sana all taga SDO Vigan. Ayan. Kaya, yung iba parang gusto nang lumipat ng SDO Vigan, ano? Dahil dito sa ating medical allowance na kung saan na-release po sa kanila ng cash. Ayan, so yun po yung tanong, ano po mga kamestro, yun po yung tanong ng mga karamihan sa mga kamestro natin dyan, kung magiging cash na nga ba itong ating 7K na medical allowance. Alright, and then meron pa tayong mga nakitang mga, mga nag-comment doon sa post ni Ma'am Sheila Lim Manuel na ibang SDO na na-release na rin po yung kanilang medical allowance na cash. Ayan, halimbawa po dyan ay ang SDO Bayawan, SDO Bayawan. So sila daw po ay nakatanggap na rin ng medical allowance na cash. So kung di po tayo nagkakamali, ang SDO Bayawan City ay sa Negros Island Region, ano po mga kamaestro. Ayan, so ang SDO Bayawan City raw po ay nakatanggap na rin ng cash. So comment po kayo dyan, no? Kung may mga kamaestro natin dyan na nanonood from SDO Bayawan City, paki-confirm na lang po ito kung totoo yung balita na mayroon na raw po kayong nakuhang cash na medical allowance. And mayroon pa tayong nakita, nag-comment din po doon sa post ni Ma'am Sheila. Ito naman po ay taga SDO Romblon. Ayan, so kung may nakikinig po or may nanonood po sa atin from SDO Romblon, paki-comment po dito sa comment section natin kung legit nga ba na kayo ay nakatanggap na rin ng cash na medical allowance. So far po, ang confirm pa lang natin, based nga po kay Ma'am Sheila, isang SDO Vigan City na kung saan natanggap na po nila or matatanggap nila ang medical allowance na 7K na cash. Alright, so sa ibang SDO po mga kamaestro na nakatanggap na rin, if ever man may mga nakatanggap na ng cash na medical allowance or kahit HMO, pwede nyo pong i-comment dito sa comment section po natin para sa next video po natin ay maisasama na po natin ang iyong mga SDO sa ibabalita po natin. Alright, ayan, and then ito po may kaugnayan din doon sa ibinaba po na memorandum. Ayan, so mayroon po tayo nakitang DepEd memorandum dito. Ayan, nakita rin po natin ito sa page ni Ma'am Sheila Lim Manuel, yung DepEd memorandum para sa mga regional directors, school division superintendent, and other concerned. Ang subject po niyan ay immediate processing and release of medical advance or medical allowance for individual availment form, payroll cash disbursement. Ayan, so nagbigay na po ng deadline ang DepEd na kung saan binibigyan na lamang po nila ng hanggang August 31, mga kamaestro, para ma-process na po itong mga payroll cash disbursement para nga po dito sa medical allowance. So hanggang August 31 na lang po ang binigay na palugit ng DepEd sa mga regional directors and mga schools division superintendents para po ma-process nga itong medical allowance. So syempre, may kaugnayan din yun doon sa naging pahayag ni Ma'am Pangandaman, ang ating pong DBM Secretary Amena Pangandaman, na kung saan tila ba siya ay naiinis kasi nga nabalitaan niya na marami pang mga, hindi lang sa DepEd, marami pang mga agency ang hindi pa rin nakakapag-release ng kanilang medical allowance ngayong August. Ayan, so patapos na ang taon, almost na sa third quarter na tayo ng taon mga kamaestro, pero marami pa rin po ang hindi na i-release ang kanilang medical allowance. So kaya medyo nainis po ang ating DBM Secretary at talagang nagbigay siya ng directives sa ibang mga agency na i-release na ng mabilisan itong medical allowance para nga naman mapakinabangan na ng mga kamaestro po natin yan. Especially sa atin sa DepEd, tapos na po yung ating annual physical exam, and lahat ng karamihan sa atin ay talagang personal na pera yung ginamit
sa pagpapamedical ano po mga ka-maestro. Alright? So ito po yung nilalaman ng sulat ayon ng DepEd memorandum. Now, pagdating naman sa question nga kanina kung talagang cash ba or HMO type ang ating medical allowance, parang lumalabas po ay parang mayroon talaga mga SDO na ginawa ng paraan na maging cash po ang kanilang medical allowance. So, i-verify po natin yan. And mas maganda kung may mga nanonood nga from SDO Bigan City, from SDO Bayawan City, and from SDO Romblon. Paki-comment po dito sa comment section po natin kung legit ba talaga na natanggap ninyo ng cash ang inyong 7K medical allowance. Alright? So, sa mga bagong update po tungkol dito sa ating medical allowance, abang-abang lang po kayo dito sa ating YouTube channel. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga ka-maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!